Alright, magandang gabi po sa inyong lahat at tayo po ay gagawa ulit ng isang panibagong reaction video tungkol kay Pastor Apollo at meron siyang ibabahagi sa atin na mga bagay-bagay na kailangan ng isang presidente ng bansa. So, ito po ay mga kanyang sariling opinion na maaaring opinion din natin lahat sa buong mundo na Pilipino na katangian ng isang presidente na katulad sa ating mahal na Pangulo kay Tatay Digong na hinahanap-hanap natin mula kamali tayo noong 1986. So bakit ko parating inuulit yung nagkamali? Dahil alam niyo na po ang sagot kung bakit, no? Maraming napabayaan, nasira, nawaldas, nawala, at nabaon, no? So halos lahat ng negative na masasabi nating di maganda na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa mula ng 1986 hanggang sa kasulukuyang 2016 bago na po si Pangulong Duterte, ang ating tatay, no? Na alam ng lahat kung gaano kaganda, gaano kadisiplina, gaano ka CPS city, no? Na number 5 sa buong mundo, the most CPS city in the world. So kita nyo naman, at first in Asia, 911. No? Tayo lang nagkaroon ng 911. So, sa Davao City pa. So ngayon, tunghayan natin kanyang panayam. At ito'y isang mensahe para kay Senator Pacquiao kung saan ay binabatikos niya ang ating mahal na Pangulo ng mga hindi makatotohanang mga pahayag, no? At mga pasaring na hindi nagustuhan ng buong Pilipino. So ngayon tingnan natin siya. Ito po isang reaction video, no, na ating papanoorin. Ito po ay mapapanood sa SMNI News, no? Isang boto kay Pacquiao ay boto sa mga kasamahan niya nakapalibot. Silang mag-uugit ng ating gobyerno, hindi siya. Tao-tao lang siya dyan. This is SMNI News Channel. Truth that matters. Yun po yung kanyang panimula, no? So mapapakinggan natin yan sa sunod na mga ilang minuto. Ito naman po, Pastor Pacquiao's senatorial run. Pastor, ano po ang masasabi niyo sa posibilidad na pagtakbo ni Senator Manny Pacquiao bilang re-electionist under the Ping Soto tandem at hindi na po para sa pagkapangulo ng 2022? Kahit saan pa siya pumunta, basta't hindi lang sa pagkapangulo. Sasabihin ninyo, bakit interesado? Naiinggit ba ako maging pangulo? Hindi. Hindi ganon ang pananaw ko. Pag nagpresidente yan, ang pananaw ko ganito. Ang mentalidad niya is, isa lang na trophy sa kanya ang pagka-presidente. Pinakamataas na trophy para sa kanya. Kung baga tutusin natin, mapapakinggan natin yung sinasabi ni Pastor. Hindi na, kaya idol natin si Manny Pacquiao sa larangan ng boxing, no? So nakamit niya lahat yung kanyang minimithing buhay at tinatamasa, no? At kaya lang medyo sabi nga, 'di ba? Wag masyadong umangat sa lupa. Kung nakakaangat na, kailangan i-level pa rin. Yun ang parang ibig sabihin. Pero responsibilidad ng presidensya at trabaho, wala siyang alam doon. Kanino niya ibibigay yon? Sa mga kasamahan niya. Sila, isang boto kay Pacquiao ay boto sa mga kasamahan niya nakapalibot. Silang mag-uugit ng ating gobyerno, hindi siya. Tao-tao lang siya dyan. Tinan mo, naging congressman siya. Sinong pinaka-absenos na congressman? Nagtrabaho ba siya? Si Pacquiao.
Naging senador siya. Sinong pinaka-absenus na senador? Si Pacquiao. Hindi siya ganun sa responsibilidad. Hindi niya alam yun eh. Oh, ang kanya, magsusumikap siya sa boxing para makuha yung belt. Pera, belt. Oh, ngayon, sa presidency, pera, belt. Mentalidad yon, pera, belt. Trabaho, kasi sa boxing niya, 3 months. Sumikap. After na boxing, anong gagawin niya? Relax na. O after makuha mo ang pagka-presidente, relax ka na kasi hindi mo alam eh. Yan po yung nakailang presidente po tayo na kumbaga natapos pero hindi sa larangan ng politika. Katulad nung nagkamali tayo kay Corazon Aquino, di ba? Sumunod kay Mayor nga West Pointer, pero di masyado, no? Ramos. Pangalawa, sino pa ba? Si Estrada, ganun din, no? Tapos, ang medyo may alam lang na sa politika ay sino to? Gloria. Tapos, tinira naman siya, di ba? Sumunod lalo, ngayon, si Noynoy, yung namatay. Dahil sa ayaw pang aminin na may sakit. So, di ba? Nagsumikap ka before, gawin mo lahat. Bigay ka ng 1,000, lahat dito, ganun. Bigay ka para iboto ka. Pag naiboto ka na, tapos ng pagsusumikap mo, tapos na yung training mo, presidente ka na, may trophy ka na, bigay mo ng trabaho doon sa mga kasamahan mo. Kasi hindi mo alam eh. Wala kang kapasidad doon. Trophy lang na matawag siyang presidente. Bakit ako concerned? Pag nagpresidente ka, ikaw ang Commander-in-Chief of the Armed Forces. Commander-in-Chief ka ng Armed Forces, kung tumiklop ka sa CPP, NP, NDF, Yun lang. tumiklop ka sa drugs, tumiklop ka sa mga drug lords, tumiklop ka sa mga oligarchs na hindi nagbabayad ng tunay na taxes. Sinong may epektuhan? Kaming taong bayan. Kaya interesado ako. So, napakinggan mo yung sinasabi ni Pastor nyo, napakinggan nyo, no? So, pag ang isang presidente, katulad ng mga nakaraan na simula noong 1986, no? Na ganun ang naging presidente natin, no? Si Ramos nga, military na, pero wala, tiklop eh, di ba? So, ganun ang sinasabi ni Pastor. Anong iutos mo sa military? Maging malambot kayo sa mga leftists, ha? Huwag ninyong awayin muli sila. Tulad ng mga reklamo ng mga militar natin noon. Nako-corner na nila yung mga rebelde sa bundok, tatawag ang politiko. Ceasefire, umatras kayo, pabayanan ninyo yan. Kaya nagwawala yung mga military. Kung gano'n ang presidente, pagkatapos commander-in-chief, gano'n ang iutos niya dahil nakipagkaibigan siya doon sa CPP, NP, NDF, lalo na sa kanilang Pangulo. Tapos magiging malambot siya. Malamang magkakaroon ng kudita. Kasi nasubukan na nila sa panahon ng Pangulong Duterte na matapang ang ating Pangulo. Gusto niya tapusin silang lahat. Yan ang pagkakamali nung nakaraang kayong panahon ni Marcos, no? May nagkudeta na side ng military, no? Paghahati. So, dahil nabulag sila sa katotohanan, no? Nabulag sila. Dahil nga wala pa tayong internet, wala tayong television, ibang channel, kundi isang channel lang na meron dalawang channel yata, GMA o basta meron mga channel na against sa gobyerno. Puro lahat pangit lang yung pinapakita. So, maganda yung ni Pastor. Kasi ang pakay nila, itombang gobyerno. Ito maging malamlam at malambot. Kasi hindi niya alam ang ginagawa niya. Pagkatapos,
Hindi niya alam nakapalibot sa kanya. May mga sentimento rin pala para sa CPP and PNDF, para sa mga oligarko, para sa mga drugs na bigyan sila kasi sila nang umuugit sa ating bansa. Hindi naman itong walang alam. Anong mangyayari sa bansa natin? Magkakagulo-gulo tayo. Pagkatapos mananalasa na naman sa kaguluhang yan, ang CPP and PNDF, yan ang inihintay nila. Pagkatapos madedemoralize na naman ang military kasi walang isang direksyon dahil sa kanya. Yun po yung nangyari ng mga nakaraang dekada sa ating bansa. So, talagang kailangan po mag-ingat po tayo. Isipin po natin mabuti. No to dilawan, no to oligarch, no to kritiko. Lahat no. Zero sila dapat. Hindi ako makikialam. You bet. Makikialam ako. Kasi ako, maepektuhan ako. Biro mo kung presidente ka lang, ganun lang, hindi ka commander-in-chief of the armed forces o sa police. Pagkatapos ganun ka, what is the security of our country? We will be affected. For 52 years, nagtitiis kami sa mga salot na yan dito sa bundok, nananakot. Baril ang dala. Hindi kami makapangaral. 45 ang iharap sa iyo. Ano ang mas makapangyarihan? Biblia o 45 caliber? Biro mo yung kalokohan na yan? Tapos papatay na. Nagkamali lang pala. Yung tatay ng coordinator namin, binaril sa kanyang tindahan. Nagkamali lang pala sila. Pagkatapos sa awitan ka pa ng napakasakit, Kuya Eddie. Anong klaseng yan ba ang ating pababayaan dito? Tunay po yun. Hindi, makikialam ako. Pagka wala kang alam, hindi ka katulad ng template ng ating Pangulong Duterte sa pakikipaglaban sa continuity. You don't have the reason to campaign to become president or vice president or Yan po. Sa lahat ng tumatakbo ng bilang presidente at bilang vice president, no? Sa ating lahat ng mga kababayan na makakapanood nito, ay pakishare na lang po dahil ito pong sinasabi ni Pastor Apollo ay mga katangian ng isang dapat na mamuno sa ating bansa na bilang isang presidente at vice president na nagtutulungang dalawa, na hindi yung puro banat ng banat yung isang vice presidente, no? Yan po ang napaka masamang epekto ng mga kabila na puro sarili lang interes at pera at bulsa lang ang iniisip. anything like that. Lalo na pagka-presidente. Ilalagay ko sa kamay mo ang aking kapalaran. Tapos kami na naman dito maghihirap sa baba kasi walang pangulo na tumatayong matapang para sa mga higanting itong problema na epektuhan ang taong bayan. Hindi ako papayag nun. Aawayin ko talaga kayo. Kaya kung kayo tumatakbo pagkapangulo, ito yung template ko. Pag nakipagkaibigan ang isang tumatakbong pangulo sa mga komunistang yan na ibigibagsak ang atong gobyerno, huwag ninyong iboto. O kaya walang alam, tropeyo lang sa kanya ang pagiging presidente. Tropeyo lang. Pagkatapos wala na siyang alam yan. Ibibigay niya doon. The presidency is a complex position. You do not tinker with our fate as a Filipino people, including me. Tama po I will yun. not allow that. Tama po yun. Talagang ang power ko dito is to enlighten the Filipino people. Kahit sino ka pa, kahit gaano ka pa kasikat, kahit kaibigan pa kita. Kung di mo kayang tindigan ang iyong pagkapangulo tulad ng ating Pangulo ngayon, don't even think of going there because I will insult you from head to foot. Tama po siya. Kasi kung may makakapantay, sabi nga sa nakaraang ating reaction video, kung may makakapantay kay President Duterte or mayroong mas hihigit pa sa kanyang ginagawa na mga polisiya at mga pagpapaganda ng ating bayan, maaari siguro kang tumakbo. No? Kaya isipin po natin kung sino po yun, mga taong yun. So alam naman po natin, dalawa lang po yan.
from sa dulo ng Pilipinas sa itaas at dulo ng Pilipinas sa baba. Yan, 2 tao lang po yun. Kung nanalo ka man, pagkatapos ganun ang leadership mo, I will insult you from head to foot. Insultuhin kita araw-araw. Pero katulad ka ng ating Pangulo, pupurihin kita araw-araw. Ganyan ang gusto kong Pangulo. May paninindigan sa paglaban sa lahat ng mga kalaban ng sosyedad na nagbibigay ng discomfort sa society na hindi komportable ang buhay natin dahil walang peace and order. Nananalasa ang mga drug lords, drug pushers, drug addicts. Krimen dito, krimen doon. O, pagkatapos, sasalihan pa nitong mga CPP and PANDF, pananakot doon, pananakot, patay dito, patay doon, sunog dito, sunog doon. Yun ang Tapos, katotohanan. ganun ang inyong paninindigan. Naku, I for one, while I am here, I will talk about it and I will really rebuke you for aspiring for that highest position and you don't have the capability to do what the Filipino people wanted you to do. Kaya mahal ng taong bayan ng ating Pangulo, mahal ng mga OFWs, Tama po yun, talagang kailangan talaga. Kaya mahal na mahal natin ang mahal nating Pangulo dahil sa kanyang ginagawa, no? Dahil nakita natin kung paano niya pinaganda, pinatahimik ang Davao City. Actually, Davao City, isa lang yan. Dating laki niyan. Hinati-hati na lang nila para hindi masyadong malaki masyado. Dahil ang city pa lang, sobra ng laki. Malaki pa sa Manila. No? So, ang Manila, pag nagsama-sama mo yung mga karatig syudad, halos takop na niya. Diba? Ganun kalaki. Kaya hindi natin masisisi si Pastor kung magsasalita dahil para po sa atin lahat ng Pilipino sa buong mundo. mahal namin. Kasi ginagawa niya yung kanyang kapangyarihan na para sa ating ikabubuti. Ganon yun. Subscribe to SMNI. Alright, maraming salamat po sa inyo lahat at naway nagustuhan nyo ang kanyang pahayag tungkol sa kung paano maging isang presidente ng ating bansa, no? So, may napapanood din ako dito sa SMNI yung ano tong title nitong Laban para sa Bayan. Ito maganda rin to at inyong panoorin dahil ito ay magandang talakayan na pag napapakinggan nyo. So maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa po ingat po tayo lahat at please like, share and subscribe at hit the notification bell para sa mga bagong reaction video, no? So maraming salamat po dahil pag Pinoy ka, astig. So, maraming salamat po. Susunod naman po ulit.